Hindi naman nga talaga madaling kumita ng pera. Hello, it's Jam, ang inyong laundry queen na nangarap at patuloy na nangangarap para maiahon ang aking pamilya sa kahirapan. Sa mga bago po dito sa channel namin at sa aming page, maraming salamat po sa pagdaan ninyo sa aming baka lang kasi kagaya kita na, alam mo yun, maraming pangarap pero wala naman tayong ganong kalaking puhunan, pero nagbabakasakali palagi. Alam mo noon, nag-start akong magtrabaho as taga-tupi sa isang laundry shop. Yes, tama. Kasi at kahit nga ako naman ay nursing graduate, noong mga panahon kasi na yun, medyo tigil ako sa trabaho at naghahanap pa. Ako kasi yung tao na ano yung meron dyan, pagtsatsagaan ko. Basta hindi matitenga dahil kailangan kumita. Paano ba naman, single mom ako for 10 years at talagang kailangan kong magkaya. Pero syempre sa awa ng Panginoon, na-meet ko ulit after 10 years yung aking childhood sweetheart na si Dada. At dahil nga bago pa lang kami ng mga time na yon, naghanap agad siya ng trabaho sa amin sa Las Piñas. At alam niyo ba, sa laundry shop siya unang nakapagtrabaho. Tagalaba siya doon, taga-pick up at deliver. Tapos ako yung isa sa nagtutupi. May mga trabaho naman na napagtrabahuhan ako at naging regular din naman ako sa isang butika. At dahil nga nursing graduate ako naman ay nakapagtrabaho bilang pharmacist assistant at above minimum naman. Pero kasi dahil nga sa dami rin namin magkakapatid at panganay ako rin ay isang breadwinner sa aming pamilya. Kukulangin talaga kahit above minimum pa. After nga mag-pharmacist assistant, ay nagtrabaho muna ako sa laundry shop na pinagtatrabahuhan ng jowa ko. At dahil nga magsasara na si sir, at nanghinayang naman ako dahil alam nyo ba, pinag-aaralan at chinecheck ko yung income niya. Simula ng bata ako ay mahilig na talaga ako magnegosyo. Kaya wala tayong puhunan. At dahil nga nasa puso ko na ang magnegosyo, talaga namang pinangarap ko ang magkaroon ng laundry shop. Kaya habang taga-tupi ako sa laundry shop na yun, inimagine ko rin na magkakaroon ako ng gano'n. At kasabay ng imahinasyon na yon ay ang pagsulat sa mga pangarap ko sa munting notebook ko. Sinulat ko doon kung ano yung mga itatama ko, kung ano yung gagawin ko pag sa akin na yun o magkakaroon ako ng gano'n. Kaya naman nung nagsara na siya, nang hinayang din ako sa mga customer na pinipick up namin noon. Kaya kahit papaano, pinagpatuloy din namin ang aming pangarap at sumubok. Kaya lang, wala talaga kami puhunan. Pero sa awan ng Panginoon at talaga naman sa tulong din ng aking papa, ay nakapag-utang kami at nakapagsimula kami sa home base lang. Yun yung panahon na yun talaga namang nagkaroon kami ng pagkakataon na matupad yung pangarap na yun. At alam nyo ba, kumita kami ng 78,050 sa isang buwan. At goods na yun para sa nagsisimula. No? Pero galing nga sa utang yun, kaya kahit pa paano, meron kaming unti-unting binabayaran. Pero yun ang naging stepping stone namin hanggang sa makarating ako sa ganitong posisyon. At nakakatuwa ang pagmasdan ng lahat ng meron ako ngayon dahil lahat to, pinagpaguran talaga namin. Maniwala ka, nagsimula lang din to sa simpleng pangarap. Siyempre, pinagdasal. Kaya, kung ikaw, meron ka mga pangarap, ipag-pray mo lang yun at magpatuloy ka. Gumawa ka ng paraan para matupad ang lahat na yun dahil walang imposible sa mga ay, ibang klase yung saya. Araw-araw sa tuwing papasok ko sa opisinang ito dahil lahat ng ito, pangarap lang noon. Mga mga kalabada, marami pa akong gustong ikwento. Kaya, subaybayan mo at sana subscribe ka na rin at follow sa page na to. Thank you and God bless!